1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman ng makasolid na, Mama Sam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. And then, of course, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin tonight. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ito nga si Marian Arellano. Malakas ba ang laban niya para sa kanyang laban sa Miss Tourism World Philippines? Tingin mo, Mama Sam, mag-uuwi kaya siya ng corona? Well, para sa akin, yung beauty na meron siya, very Pinay. At talaga namang masasabi ko, in fairness, isa siya sa mga napansin ko during the Miss Universe Philippines dahil yung beauty niya talaga ay kabog. Isa siya sa mga masasabi ko, etong Pinay na to, kapag inilaban mo sa international pageant, mananalo. At hindi ako magugulat kung paglaban niya sa Miss Tourism ay makuha niya ang corona. Talagang very promising yung ganda na meron siya. At alam mo yon, iba talaga ang Pinay beauty, no? Pag ganito kaganda, matangkad, tapos Morena Beauty ay winner to. And then looking forward ako kung anong ipapakita niya sa international pageant na lalabanan niya. And then I hope nga na sana ito ay maipadala pa hindi lang sa Miss Tourism. Yung alam mo yung mga malalaking pageant kasi yung beauty niya talaga pack na pack. Pero syempre kailangan din na mag-under training, kailangan din talaga i-prepared. And then of course, alam mo yun, yung experience. Kasi promising siya, pwede mo nga itong dalhin sa supranational sa totoo lang. Kasi yung beauty niya talaga, papatok doon ng bonggang-bongga, sa totoo lang. Pero syempre, ayun nga, kailangan lang niya maging matibay. Kasi alam din naman natin to na medyo may kahinaan din, lalo na pag nagsasalita na siya or yung communication skills niya, hindi ganun kapalo. And of course, looking forward ako kung ano pa yung makikita natin sa kanya very soon, di ba? So, yun, laban lang and good luck. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, speaking of supranational, tingin mo, Mama Sam, mag-back-to-back win kaya tayo sa susunod na taon? Well, para sa akin si Allison, isa din to sa mga magandang kandidata na, alam mo yon na talagang isa sa mga lalaban sa susunod na taon na kaabang-abang. Pero syempre, matagal pa ang supranational. Syempre, lahat naman tayo gusto natin back-to-back win, di ba? And then, looking forward tayo kung makukuha niya o magagawa niya yon. Pero para sa akin, kaya naman kung paghahandaan niya ng bonggang-bongga. So, siguro kailangan ng proper na preparasyon and then mag-focus doon sa mga kulang pa sa kanya and then ihanda ang sarili. Dahil syempre, hindi biro ang back-to-back at hindi naman porket maganda tayo ay ibibigay na yan. Pero syempre kapag nakita yung kabuuan niya bilang isang kandidata ay mananalo to. And looking forward talaga ako kay Allison. Si Allison yung isa sa mga candidates katulad din ni Marian na pwede mo talaga din asahan na mag-uwi ng corona sa ating bansa. And good luck, syempre,
and wish all the best para kay Allison. And looking forward ako sa kanyang magiging laban sa isang taon sa Miss Supranational. And I hope na makarating ako sa Poland. So looking forward ako dyan sa magiging laban ni Allison. Exciting and interesting, di ba? So yon. At wait tayo dyan. Para naman sa sumunod natin, chika, dating Miss Grand Philippines na si Roberta Tamundong. Yes, Roberta Tamundong, lalong gumaganda. Mama, somethingin mo. Well, Roberta Tamundong, isa to sa mga talagang hinihintay natin magbalik sa mundo ng pageantry. Kasi naman, si Roberta naman kasi, talaga naman magaling. Lalo na pagdating sa rambahan, di ba? And then, ako para sa akin, Roberta Tamundong, maganda yung naging experience niya sa Miss Grand. And then, looking forward ako sa kanyang pagbabalik dahil, syempre, nagkakaedad na rin si Roberta, di ba? Dati kasi bata-bata pa to eh. Ngayon, kung magbabalik siya sa mundo ng pageantry, ay, exciting. Gusto ko sumali si Roberta sa Miss World Philippines or kaya sa Miss Universe Philippines. And looking forward ako kay Roberta kung ano nga ba ang maipapakita niya sa kanyang pagbabalik. And for now, yung transformation niya, masasabi ko, ay ang bongga. Ang ganda, mas sumexy, mas kabog yung beauty, mas panalo, di ba? Si Roberta, isa yan sa mga mahal natin at inaabangan nating magbalik. And talagang kaabang-abang naman ang kanyang pagbabalik. Eh, paano naman kasi sobrang ganda talaga ni Roberta ngayon, di ba? So, medyo matapang and I think pwede siya sa supranational, pwede siya sa Miss Cosmo, pwede, di ba? So, looking forward tayo sa pagbabalik ni Roberta Tamundong sa susunod na taon. Tignan natin kung makikita na natin ang Roberta. Eh kasi di ba sinasabi naman talaga niyan, mula noon pa, sabi niya sasali siya sa Miss Universe Philippines. Hindi naman niya inaano yun, dinidinay eh. And then, ayun na nga. So, naghihintay tayo kung kailan siya babalik at kung kailan natin makikita ang ganda ng Roberta Tamundong. Di ba? So, yun, exciting yan. Pero ito, ang mas bongga. Opo, Susyata. Panalo ang ganda. Si Oppo Susyata na talaga namang very Miss World ang dating. Ever since naman, no, si Oppo Susyata, kapag tinitignan mo talaga siya, kakaiba talaga yung ganda niya. Sobrang magnetic, kung tawagin. To be honest ako, si Oppo, hindi ako nagtaka kung bakit siya nanalong Miss World. Kasi naman, ramdam mo sa kanya yung pagiging simple, yung pagiging elegante, and then higit sa lahat, yung kanyang queenly talaga ang Roberta. Matalino tapos queenly. Maraming beses ko na siya nakikita dito sa Thailand. Ano siya, talagang yung natural talaga yung kilos niya. Hindi siya katangkadan at hindi siya yung sasabihin mo na, wow, sobrang ganda. Pero nagiging maganda talaga si Oppo. Paano naman kasi, sobrang talagang alam mo yun, yung Reyna kasi yung dating. Reyna gumalaw. Reyna yung mga kilos niya. Hindi nga siya bagay sa universe eh. Sa totoo lang. Bagay talaga siya sa Miss World. At hindi naman siya nagkamali na nagbalik siya sa mundo ng pageantry bilang isang Miss World. At nakita naman ninyo, siya ang nakapag-uwi ng kauna-unahang corona ng Miss World dito sa Thailand. Di ba? So, si Oppo, naalala ko yung lumalaban siya ng Miss Universe. Talagang gusto niya talaga universe talaga eh. Tapos, medyo na-hurt siya noon, no? Naging third runner-up lang siya kasi na-expect niya siya na nga makakapagbabalik ng corona ng Miss Universe. Na kung iisipin mo, pwede naman eh. Sabi nga ni Chelsea Manalo eh, yung nakita daw niya si Oppo, ang sobra daw na parang tawag dito, elegante yung dating, no, di ba? And then, nakakatuwa kasi meron tayong meron ka namang makikita sa kanya talaga na ganun eh. Kaya yung nag-decide na magmi-Miss World, hindi nagkamali ang Thailand sa pagpili sa kanya. Kasi, to be honest, ang pinipili nila na maging Miss World si Antonia Porcil. Yes, si Antonia yung first choice nila na mag-Miss World. Kaya lang si Antonia yata ay
ayaw niya or hindi napasok yung age niya, parang ganon. Tapos, si Oppo Suchata na ang pinili nila. Pero sa totoo lang, si Antonio Porcel, pwedeng-pwede din tong mag-Miss World. Di ba? Dahil reynahan yung dating, yung galawan. Actually, hindi to sa ganda eh. Oho. Kasi pag tinignan mo naman si Oppo in person, hindi naman siya ganun kabongga yung beauty. Pero dahil sa galawang reyna, alam mo yun yung very elegant, tapos matalino, ganon. Kaya siya nanalo. Tapos plus yung advocacy niya, very sincere, ganon. Yung totoo talaga. Kaya madali sa kanya napunta ang corona ng Miss World, di ba? And I hope na sana maipasa niya to sa Reyna pa rin na galing sa Asia. O, di ba? So, yan. And then, of course, pag-uusapan din natin, ito nga kanina nga, nagkaroon nga ng press con dito sa, welcome dinner pala. Welcome para sa mga kandidata sa Miss World. At syempre, ito nga, si Asia. Oho. Ano daw ang masasabi ko sa galawan ni Asia? At si Asia daw ba ang isa sa mga matuturin natin na pwedeng sumunod sa yapak? Syempre ni Oppo Suchata. To be honest ako, kay Asia, medyo na-worry ako kanina kasi wala yung salakot. Kasi di ba parang nakalimutan yata niya yung salakot doon sa hotel. Kaya wala siyang salakot. And then, demerit ba yun? Hindi ko alam. Kasi di ba parang, alam mo yung kapag binigyan ka ng isang bagay, responsibilidad mo, pag-ingatan. Kapag naiwan mo or nakalimutan mo, syempre parang doon nakikita yung pagiging irresponsable mo. Di ba? So, yon. Pero I hope na ito ay hindi makaapekto or hindi maano doon sa laban syempre ni Asia. Syempre gusto pa rin natin si Asia ay talagang isa sa mga pwedeng manalo. Pero in fairness naman kay Asia kanina, isa siya sa mga pinakabongga, pinaka-elegante ang dating. Pinu-perfect. Yung mga bagay-bagay, di ba? The way kung paano. Yung kumbaga parang ito yung tinuro sa kanila. Ito talaga yung gagawin niya. Ayun yung nakikita ko kay Asia. Masyado siyang masunurin. Masyado siyang, na parang, kumbaga parang, ginagawa niya talaga yung best. Yun yung nakita ko. Pero, I hope na sana mas nai-enjoy niya more than doon sa nakatutok siya sa maging perfect. Pero in fairness kay Asia, kung iisipin mo, sa murang edad niyang to, marunong siyang sumunod sa rules, di ba? At marunong siyang gumalaw ng tama at ng mas bongga. At ang nakakatuwa talaga sa kanya, the way kung paano niya talaga pinipresent yung bansa natin dito sa Miss World, gugustuhin mo eh. Kasi kung ano yung gusto mong makita sa kanya, ibinibigay niya. Doon naman sa mga nagsasabi, Mama Sam, hindi naman ganun ka bongga yung beauty niya, hindi naman queenly. I don't think so. Hindi ko nakikita na ganun. Actually, sa mga ibang photos talaga na nakikita natin na perfect yung datingan, sobrang ang ganda-ganda talaga niya. Sobrang iba yung beauty ni Asia. Oo, parang feeling ko talaga lumalaban, di ba? So, lumalaban sa Asia talaga. And I hope na sana, di ba, makuha niya ang corona ng Miss World kasi medyo matagal-tagal na rin. So, yun, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena ni Asia dito sa laban niya dito sa, syempre, sa Miss World. And, of course, ang ipinakita niya kanina, sobrang magugustuhan mo kasi sobrang elegante talaga. At in fairness, winner. Di ba? So, yon, good luck kay Asia and then wish all the best. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Queen of the Islands. So, Mama Sam, anong masasabi mo na andirito si Michelle D, Tara Valencia, and then, of course, si Atisa Manalo. Sa kanilang tatlo, Mama Sam, sino ang nakikita mong kakabog ang ganda? To be honest, nakita ko na sila. Magaganda naman talaga. And then, of course, well-experienced din mula sa international pageant. Andiyan dyan si Michelle D na, alam mo yun, na hindi basta-basta ang beauty nito.
Michelle D yan. Oo. At nakakaloka ang ganda ng Michelle D, di ba? So ako para sa akin, si Michelle D, ay nako, parang feeling ko isa siya sa mga pwedeng manalo dito sa Queen of Island o Queen of the Island. Nakakaloka ang premyo, 25 million. Kung iisipin mo, parang ano ba? Bakit 25 million, di ba? So, ang sakit sa ulo. Pero, syempre, nandoon ako na looking forward ako kasi parang, like, at example, Michelle D, tingin mo magpapakabog lang ng ganun-ganun yan? Syempre, hindi. Lalaban at lalaban yan. And then, of course, Tara Valencia, ganda, ay talaga namang may ganda. At syempre, alam din natin kung paano gumalaw at umeksena ang Tara Valencia sa kompetisyon. At alam mong may ibubuga. And then, of course, beauty ni Atisa Manalo, Diyos ko Lord, pang 25 million cash yan, no? Di ba? So, yun, si Atisa Manalo, yung ganda niya ay talaga naman sobra. Feeling ko, may laban talaga siya dito sa Queen of Island. Sa kanilang tatlo na pinag-uusapan natin, I go for Atisa Manalo. Atisa Manalo para sa Queen of the Island. Di ba? Kasi she's very expensive and she look expensive. Sa kanilang tatlo, masasabi ko, si Atisa ang pinakamaganda. Actually, hindi lang sa kanilang tatlo, sa kanilang lahat. Oo. Kasi 25 candidates to. So, lahat naman sila ay magaganda. Lahat sila ay masasabi ko, wow, ang beauty, di ba? And then, looking forward ako, syempre sa magiging laban nila, exciting to. Akala ko nung una, drama-drama lang, o kemi-kemi lang, pero, oh my gosh, nanloka ako. Ang title, Queen of the Island. Kung iisipin mo, parang out of the blue sa mga inaabangan nating beauty pageant at hindi ganong ano. Pero, syempre, dahil malaki ang premyo, sabi nga, 25 million ang premyo. Iba pa rin ang 25 million na mapapanalunan mo, di ba? So, yes, siguro may mga target sila, may, kung bakit sila sumali dito, gusto nilang manalo dahil baka may gusto din silang tulungan or charity na gusto nila ibigay, di ba? So, may mga ganun eh. Like example, si Michelle D. Tingin ko, marami siyang matutulungan kapag nanalo to. At yung purpose niya kung bakit siya nandiyan dahil meron siyang may purpose, may plano. Oho. Sabi nga niya, di ba, gusto niya rin sumali sa MGI All-Stars. Kung mananalo siya sa MGI, kung magkakaroon siya ng perang malaki para gastusin sa MGI All-Stars, sasali siya. O, di ba? So, isa yon sa pwede niyang maging purpose. And then, bukod doon, I think yung mga charity ni Michelle D, alam naman natin si Michelle D na laging may purpose to kung bakit sumasali sa beauty pageant, di ba? So, yon. So, lahat yan sila, mayroon yung purpose. Either Gasini Ganados, alam naman natin na may purpose talaga siya kung bakit siya sumasali sa pageant dahil gusto niya nga matulungan yung tatay niya, di ba? So, yung mga tipong ganon, kaya yan mga yan nandiyan at susugal talaga at tataya nila talaga yung titulo nila, manalo lang sila ng 25 million. O, di ba? And then, doon ako excited at looking forward. Pero, sa kanilang lahat, ang nakikita kong mananalo, kung ganda ang pag-uusapan ha, I think Atisa manalo. Hindi mo talaga matatanggihan yung ganda ni Atisa. In fairness, kita ko na siya in person, talagang, kumbaga, pan 25 million price talaga yung beauty ni Atisa manalo. Yung tipong parang masasabi mo, ay, winner to, di ba? Kasi talagang yung ganda ni Atisa, hindi mo basta-basta yan na, alam mo yon na parang makakopy or ano. Kaya nga, di ba si Miss Indonesia, kinakopy niya yung ganda ni Atisa Manalo. Parang gusto ko sabihin sa kanya, hello, okay ka lang? O, di ba? So, yon beauty ni Atisa talaga, hindi mo matatanggihan. Pang 25 million. So, yan. Kaya, parang feeling ko siya ang mananalo dyan. So, let's see.
kasi marami ding mga palaban. But kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.